Kilat News Updates. Mga balita ngayon, 8.5 million pesos na halaga ng misdeclared na vape products na samsam sa Quiapo. 53.3 billion pesos na pondo ilalaan para sa PhilHealth sa taong 2026. Special investigation team na mag-iimbestiga sa aksidenteng pagbagsak ng debris sa kondominium binuo ng QCPD. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Nasamsam ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang 69 na kahon ng misdeclared na vape products mula sa isang bodega sa Quiapo, Maynila nitong Martes ng gabi. Batay sa mission order ng Bureau of Customs, lumabag ang naturang bodega sa Customs Modernization and Tariff Act. Natuklasan dito ang Ultra Black brand vape products na tinatayang nagkakahalaga ng 8.5 million pesos. Ayon kay CIDG Acting Director Police Brigadier General Christopher Abrahano, mahalaga ang operasyon upang labanan ang smuggling at customs fraud. Hinihikayat din niya ang publiko na i-report sa CIDG ang anumang iligal na aktibidad sa kanilang komunidad. Mula sa zero budget sa taong ito, makakatanggap ng 53.3 billion pesos na pondo ang Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth ayon sa 2026 Proposed National Expenditure Program o NEP. Sa turnover ceremony ng Department of Budget and Management o DBM sa Kamara noong Miyerkules, sinabi ni DBM Secretary Amena Pangandaman na itinaas sa 23.6% ang pondo para sa sektor ng kalusugan, kabilang na dito ang alokasyon para sa mga subsidiya ng PhilHealth. Dagdag nito, nasakop nito ang insurance premiums ng indirect contributors, gayon rin ang medical assistance para sa mga indigent and financially incapacitated patients. Base rin umano ito sa pagsisiguro ni Finance Secretary Ralph Recto na ibabalik ng gobyerno ang pondo ng PhilHealth para sa taong 2026. Matatandaang ilang petisyon rin mula sa mga health advocates ang inihain sa Korte Suprema na kumekwestiyon sa zero subsidy ng PhilHealth ngayong taon na labag umano sa Konstitusyon at Universal Healthcare Act. Nagsimula na ang investigasyon ng Quezon City Police District o QCPD kaugnay ng insidente ng pagbagsak ng konkretong debris mula sa isang condominium sa Tomas Morato Avenue nitong Martes na nagdulot ng matinding pinsala sa 3 menor de edad. Ayon sa QCPD, bumuo sila ng Special Investigation Team upang alamin ang sanhi ng aksidente at tukuyin ang mga dapat managot. Nangako rin na makikipagtulungan ang pamunuan ng Atherton Place Condominium sa investigasyon. Isa sa mga biktima ang nakalabas na ng ospital habang ang dalawa ay patuloy pang ginagamot. Ang isang nasa kritikal na kondisyon ay naoperahan na at patuloy na humihingi ng panalangin ng magulang ng estudyante. Nagpaabot naman ng tulong ang Quezon City Government sa pamamagitan ng Social Services and Development Department para sa mga pamilya ng mga biktima. Para sa Kidlat News Channel, ito si Jai Reyes, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.